Sa muli po magandang umaga sa kanilang lahat. Morning. Let me begin by asking you, how can we know if a craftsman, say for example, a carpenter, is a good carpenter? Paano natin malalaman ng isang karpentero ay magaling na karpentero? Of course, it is by the quality of his craftsmanship. Yung doktor, malalaman natin magaling na doktor kung marami siyang napagaling. Yung abogado, malalamang magaling na abogado kung marami siyang naipanalong kaso. At itong mga magagandang katanging ito ay kumakalat sa pamamagitan ng salita. Through words of mouth, kumakalat po ang mabuting reputasyon ng isang tao. Same is true with the character of a person. We can know the character of a person by the words coming from his mouth. May kasabihan po tayo, ang isda raw nahuhuli saan? Sa bibig. Though we can occasionally pretend, we can occasionally lie, but this does not happen all the time. There will come a time when we will reveal our true self by our words. At madalas po nakita natin yan, especially sa mga celebrities natin sa TV, sa mga politiko. Minsan ang bait nilang tingnan, pero pag nagsalita na, lumalabas ang totoong ugali. Sabi nga natin, ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. This is what Sirach in our first reading is telling us. Sabi niya, when the sieve is shaken, the husks appear. So do one's faults when one speaks. The fruit of a tree shows the care it has had. So too does one's speech disclose the bent of one's mind. Praise no one before he speaks, for it is then that people are tested. Mas maganda po sa Tagalog, mas ramdam natin yung sinasabi. Ano pong translation nun? Itong sinasabi ni Sirach. Pag niliglig mo ang bistay, alam niyo yung bistay? Yun yung parang screen kung saan sinasala ang buhangin at ang mga bato-bato. Pag niliglig mo raw yung bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao ay nagsasalita, kapintasan ay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayo ay sa hurno na susubok. Ang pagkatao ng sinuman ay sa pag-uusap nakikita. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya ay nakikita. We are once again in the election season. I think 2 or 3 weeks ago, we started our national campaign. Kaya po umiikot ang mga politiko ngayon, especially yung mga tumatakbo po sa Senado at sa mga party list. We hear speeches and promises from candidates to entice us and support them. Naalala niyo po, a few years back, may nangako na magje-jet ski upang ipaglaban ng West Philippine Sea. May nangako rin po na ibababa ang presyo ng bigas na 20 pesos. Anong nangyari sa mga pangakong yon? Nganga. Pero mahalaga po na malaman natin ang kanilang saloobin. Malaman natin yung kanilang, kumbaga, mahalaga na may panayam tayo sa kanila. Sila'y nagsasalita. Bakit? Kasi po dito natin nalalaman kung sila ba ay totoong may sapat na kaalaman upang gampanan yung posisyon na kanilang tinatakbuhan. Hindi pwedeng kapag tumakbo kang senador o halimbawa congressman, sasabihin mo lang, gusto kong tumakbo kasi gusto kong tumulong. Gas-gas na po yan. Remember, a senator or a congressman is first and foremost a legislator. Hindi po siya sekretary ng DSWD para mamudmud ng tulong. Hindi yan ang trabaho nila. Kaya ang tawag sa kanila ay mambabatas. Kasi sila ay gumagawa ng batas. Kaya nga dapat may alam kung paano gumawa ng batas. Kaya hindi dapat tayo nakukuha sa mga pagpapakyot,
sa mga pakanta-kanta, sa mga pasayaw-sayaw. First and foremost, we should listen to them and be critical of what they are saying. Remember, at this moment, we have power over these candidates. Kaya tayo ang kanilang nililigawan. Pero pag nanalo na ang mga ayan, tandaan natin, huyo na tayo sa kanila. At doon po madalas, sinasabi natin, parating nasa huli ang pagsisisi. Bakit? Kasi po, nadadala tayo sa mga naratibo nilang gasgas na. Tutulong ako. Sino bang ayaw tumulong? Ang tanong, may alam ka ba dyan sa posisyong tinatakbuhan mo? But some candidates don't want to join public debates. Ayaw magsalita in public. They say it's just a waste of time. Remember, a few years back, ito yung sinasabi ng ibang kandidato. Hindi kami sasali sa mga ganyan. Di kaya natatakot lang po sila na lumabas ang kanilang kahinaan? Pwede totoo nga. Takot kaya silang lumabas yung motibo ng kanilang pagtakbo? O baka lumabas ang kanilang kawalan ng talino? Sabi nila, mas mainam pang kamo ay gumawa na lamang kaysa magsalita. Yes, totoo po ito. But how can you trust someone with your vote? Someone who cannot even explain basic issues and what he plans to do when he wins in the election. Kasi ayaw magsalita. Again, kilatisin po nating mabuti ang mga sumusuyo sa atin. Sa panahon ngayon, tayo po ang makapangyarihan kasi tayo ang magluluklok sa kanila. The words are not enough to know the character of these candidates. They will be a big help. Yung kanilang pagsasalita, yung alamin natin yung kanilang saloobin, yung kanilang plano. This will be a big help for us to make a sound decision come election time. But our readings today, my dear friends, do not only apply to our aspiring candidates for the election. Hindi lang po sila ang pinatutungkulan ng ating mga pagbasa ngayon. The message goes to all of us. Dahil po lumalabas yung ating totoong ugali, yung ating totoong pagkatao sa pamamagitan ng ating mga salita. Ang tanong, kailangan ba nating mag-ingat sa ating mga sinasabi? Sa isang banda, oo. Pero kulang po ito. Mag-ingat po tayo hindi lang po sa ating sinasabi. Kailangan mag-ingat din po tayo sa kung ano yung nilalagay natin sa ating puso at isip. The real challenge, my dear friends, is to cleanse what is within us. Linisin parati yung kalooban para kahit ano pang lumabas sa ating bibig, alam natin ito ay kaaya-aya sa mata ng Diyos. Maganda po ang paalala ni Jesus sa ating ebanghelyo. He compared those with pretentious attitude to a tomb. And what is a tomb? Ano bang libingan? Sa labas, maganda, malinis, maputi, presentable. Pero sa loob, rotting, filthy, full of decay. So as we clean ourselves externally, hopefully we also take time to be cleansed internally. And how do we do this spiritual cleansing? We make sure that nothing unclean enters our being. Huwag papasukan ng anumang marumi ang ating isipan at damdamin. Saan ba pumapasok ang mga maruming bagay na ito? Sa atin pong mata at sa ating mga tenga. Our eyes, our ears, they serve as the doors or windows of our heart. Kung mahalay po yung ating pinapanood at pinakikinggan, hindi malayong mangyari
mahalay din ang ating pananalita. Mahalay din ang lahat ng lalabas sa ating mga bibig. Pangalawa po, let us be diligent enough to know the truth. Ito yung isa sa 3 paraan upang malinis parati ang ating mga puso. Be diligent enough to know what is true. Kung may isa pong malalang problema ang Pilipinas ngayon, hindi lang po yan kahirapan. Fake news ang isa sa problema natin ngayon. Gamitin po natin yung angking talino. Let us carefully filter the information we feed in our mind and heart, because these informations, they become part of who we are. Tandaan po natin yan. Kaya kung mahilig tayong manood ng fake news, kung mahilig tayong mag-share ng mga kasinungalingan, that is a reflection of who you are. That is a reflection of what is inside you. That is a reflection of your values. Mahilig ka sa peke. Mahilig ka sa fake news. Upang mapanatili ang kalinisan ng ating puso, again, be diligent enough to know what is true. Pangatlo po, pang mapanatiling malinis ang ating kalooban, in whatever life situation, always choose what is good instead of instigating what is evil. May magandang paalala sa Jesus sa huling bahagi ng Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, a good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. Ngayon, ang tanong, anong uri ba ng bunga meron tayo sa ating buhay? Minsan po napakasarap gumante at humanap ng patas. Minsan hindi tayo nakakatulog hanggat hindi tayo nakakahanap ng patas. Pero tandaan po natin yung isang mali, hindi may tatama yan ng isa pang pagkakamali. Hindi kayang akayin ng bulag ang kapwa bulag. Yan ang paalala ni Jesus. In this Mass, we pray for the grace of purity of heart. As the Gospel reminds us, from the fullness of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung nilalaman ng ating puso, yun ay lumalabas sa ating mga bibig. Kung ang lumalabas sa ating bibig ay pawang, kasinungalingan at kasamaan, yan po ang estado ng ating pagkatao. We fill our minds and hearts with goodness and decency and not with anything obscene and lewd. Bantayan po natin yung ating mga pinapanood, yung ating mga pinakikinggan, yung mga pinapasok natin sa ating puso at isipan. Imulat ang mga mata at magkaroon po ng disiplina na suriin parati kung ano yung totoo. At huwag po matutukso na itama ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng isa pang masama. Hindi po magbubunga ng mangga ang puno ng papaya. Tandaan natin yan. Hindi magbubunga ng mabuti ang anumang gawaing masama. Sa pamamagitan ng ating mga salita, ng ating pagkilos, ng ating mga ginagawa, malalaman ng tao kung sino nga ba tayo. Ipakita po natin kung ano ang totoong Kristiyano, kung ano ang totoong tagasunod ni Kristo. By the fruit of our being, let us show the world who we are. Remember, we are not split-level Catholics. We do not dichotomize our lifestyle with how we live our faith. Amen.